Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. May mga kaluluwang tila hindi matahimik at makatawid. Mga kaluluwang parang mas gusto pa rin kumapit sa natapos na buhay. Ang kwentong mapapakinggan natin ngayong gabi ay kwento ni Teresa. Isang babaeng nakaharap ang isang kaluluwang hindi pa ata handang bitawan ang naging buhay. Sino nga ba siya? Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Liham ng gabi. Si Teresa ay nakipag-live-in sa kanyang nobyong si Greg. 6 na buwan pa lang silang magkarelasyon nang ayain na siya ng binata na tumira na sa bahay nito. May sarili na kasing bahay si Greg at ayon sa lalaki, malungkot doon mag-isa. Kailangan daw niya si Teresa para makasama. Pumayag naman agad ang dalaga. In love na kasi siya kay Greg. Malaking tulong din na titira siya sa bahay ni Greg para hindi na niya kailangang umupa pa. Kahit hindi pa niya ganun kakilala si Greg, nagtiwala pa rin siya. Mabilis lang niyang nailipat ang mga gamit niya sa bahay ni Greg. Iyon din ang unang beses na nakapasok si Teresa sa bahay nito. Napansin niyang may kalakihan ng bahay ni Greg at mukhang bagong gawa lamang ito. Tama naman ang hinala ni Teresa. Halos 2 taon pa lang nang mabuo at makumpleto ang bahay. Nagpakwento si Teresa tungkol sa bahay na iyon at sa ibang detalye tungkol kay Greg. Pero napansin ng dalaga na panay ang iwas ng binata. Hinayaan na lamang niya ito. Wala naman kasi sa ugali ni Teresa ang mag-usisa. Saka naisip niya, hindi naman kailangang malaman niya agad ang buong buhay ni Greg. Ngayong nasa iisang bubong na lamang sila, makakapagkuwento pa rin marahil ang binata ng paunti-unti. Hindi naman kasi lahat ng tao ay kayang ilahad ang kwento ng buhay nila ng isang bagsakan. Sa pagdaan ng mga araw, na-enjoy na nga ni Teresa ang pagtira sa bahay ni Greg. Madalas na siyang mag-isa roon dahil napapadalas ang pag-out of town ni Greg dahil sa kanyang trabaho. At doon na nga nagsimula ang kababalaghan. Minsan sa kanyang pag-iisa, naramdaman niyang may nakamasid sa kanya mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, bigla siyang sasalubungin ng malamig na hangin na hindi niya alam kung saan nagmula. Hangin na parang nagbabadya na may hindi magandang mangyayari. Nakaramdam ng kilabot si Teresa. Pero mabilis lang iyong nawala nang marinig niyang may kumakatok sa kanilang pinto. Mabilis na tinungo ng dalaga ang pintuan at agad na binuksan iyon. Bumungad sa kanya ang isang balingkinitang babae na sa tansya niya ay kaedad lamang niya. Ayaw man niyang aminin pero malaki ang pagkakahawig niya sa babaeng iyon. Nakangiti ito at saka may inabot na mga damit na nakabalot sa magulong dyaryo.
Para sa'yo, isang regalo. Tipid na sabi ng misteryosong babae. Nagulat si Teresa at hindi na nagawang magtanong agad kung kanino iyon galing at kung sino nga ba ang babaeng iyon. Pinagmasdan niyang maigi ang mga damit na nakabalot sa dyaryo at nang mag-angat ito ng paningin, biglang nawala ang babae. Hindi naman nakaramdam ng kahit na ano si Teresa. Isinara na lang niya ang pinto at saka nagtungo sa sala. Sa sala niya tinignan ang mga damit na nakabalot sa dyaryo. Natuwa siya. 3 makukulay na bestida iyon na sa tingin niya ay kasya at bagay sa kanya. Agad niyang isinukat ang mga iyon. Pinakabagay sa kanya ang dilaw na bulaklaking bestida. Binalak niyang isuot iyon sa pagsapit ng gabi kung kailan nakauwi na si Greg sa kanilang bahay. Sa tingin niya, magugustuhan iyon ng kanyang nobyo. Nang sumapit na ang gabi, dumating na nga si Greg. Sinalubong siya ni Teresa habang suot ang dilaw na bulaklaking bestida. Namutla si Greg. Nagulat ito at napatitig sa suot ng dalaga. Nagtaka si Teresa. Teresa, saan mo nakuha yan? Tanong ng binata. May babaeng nag-abot sa akin kanina. Regalo raw sa akin. Bagay ko ba, Greg? Balik na tanong ng dalaga. Imbis na sagutin, biglang inabot ni Greg ang laylayan ng bestida at doon pareho nilang nakita na may nakasulat na pangalan. Diana. Mas lalong namutla si Greg nang mabasa ang pangalang iyon. Puno pa rin ng pagtataka si Teresa at napansin niyang kakaiba talaga ang reaksyon ng kanyang nobyo sa bestida. Kaya naman nagtanong na ito. May problema ba sa bestidang suot ko? Doon na napatitig sa kawalan si Greg at saka nagsalita. Suot mo, Teresa. Suot mo ang bestidang niregalo ko sa yumao kong fiancé. Diana. Diana ang pangalan niya. Liham ng gabi. Hindi na nga hinayaan ni Teresa na iwasan pang muli ni Greg ang mga katanungan niya. Nagtanong na siya tungkol sa naging fiancé ni Greg. Wala talagang alam kahit na ano ang dalaga sa buhay ng kanyang nobyo. Pinagsisisihan niyang hindi siya nagtanong nung una pa lang. Kaya naman bago pa lumala ang sitwasyon, nagpakwento na siya kay Greg. Nalaman ni Teresa na 10 taong naging magkarelasyon sina Greg at Diana nang maisipan nilang magpakasal na. Nangarap silang dalawa na magkaroon muna ng sariling bahay bago sila ikasal. Mas pinag-ipunan nilang mabuti ang pagpapatayo ng bahay kaysa sa magarbong kasal. Pero parehong hindi inabot ni Diana ang bahay at kasal nila ni Greg dahil na-aksidente ito na naging dahilan ng maaga niyang pagkamatay. Sobrang nalugmok si Greg noon.
Pero bilang pangako sa kanyang namatay na fiancé, itinuloy pa rin niya ang planong ipatayo ang bahay na pangarap nilang dalawa. Iyon na nga ang bahay kung saan nakatira ngayon sina Greg at Teresa. Hindi makapaniwala si Teresa sa mga narinig niya. Parang bigla niyang naramdaman na hindi siya welcome sa bahay na iyon. Hinawakan ni Greg ang kamay ni Teresa at saka siya nito inakay patungo sa isang bakanting kwarto. Laging nakasara ang kwartong iyon at hindi naman nagtatanong si Teresa tungkol doon. Hindi talaga siya mahilig mag-usisa. Pero kusang ipinakita ni Greg ang loob ng kwartong iyon sa kanya. Walang ibang laman ang kwarto maliban sa isang mesa sa gitna kung saan may nakapatong na urn o yung lalagyan ng abo ng taong kinremate. Abo iyon ni Diana. Pinasadyang ipagawa ni Greg ang bakanting kwarto na iyon bilang alaala at respeto kay Diana. Malaki pa rin ang ambag ni Diana sa kabuuan ng bahay na iyon, kaya kahit namatay na ito at hindi sila nagkatuluyan ni Greg, gusto pa rin ng binata na merong pwesto sa bahay na iyon ang yumao niyang fiancé. Naintindihan naman iyon ni Teresa pero nagselos ito dahil ramdam niyang mahal pa rin ni Greg si Diana. At sa paglilibot ng paningin ni Teresa sa kabuuan ng kwarto, may nakita siyang nakapaskil na larawan sa taas ng pintuan. Nilapitan niya iyon at tiningala. Biglang tumayo ang mga balahibo niya sa braso. Bago pa man siya makapagsalita, nilapitan na siya ng kanyang nobyong si Greg. Siya si Diana. Malaki ang pagkakahawig niyo, di ba? Nakangiting sabi ni Greg habang nakatitig sa larawan. Hindi nakaimik si Teresa dahil mas pinangunahan ito ng kilabot sa kanyang katawan. Dahil ang nasa larawan ay ang babaeng nag-abot kay Teresa ng mga bestidang nakabalot sa dyaryo. Liham ng gabi. Mula nung nalaman ni Teresa na nasa isang kwarto lang ng bahay ni Greg ang abo ng kanyang yumaong fiancé na si Diana, hindi na ito napanatag pa. Mas lalo siyang nakaramdam na may nagmamasid sa kanya. Madalas din niyang nakikitang nagbubukas mag-isa ang pinto ng kwarto kung saan andoon ang abo ni Diana. Nakakarinig din si Teresa ng pagsipol mula roon. Sipol ng isang babaeng parang malungkot at naghahanap ng kasama. Pinilit naman ni Teresa na huwag nang pansinin iyon. Pero habang tumatagal ay mas lalong lumalakas ang mga pagpaparamdam ng multo ni Diana. Kaya naman, hindi na siya nakatiis pa. Pinasok niya ang kwarto kung saan nakatago ang abo ni Diana. Wala noon si Greg at alam ni Teresa na magagawa niya ng pulido ang kanyang plano. Kinuha nito ang lalagyan ng abo ni Diana at saka nagmadaling lumabas ng bahay. Sumakay ito ng taxi at nagpahatid sa isang sementeryo.
Naghanap ito ng bakanting lote at doon niya ibinhos ang abo ni Diana. Bago bumalik si Teresa ng bahay, naglagay ito ng pinong buhangin sa urn para hindi mahalata ni Greg na wala na roon ang abo ni Diana. Saka siya umuwi ng bahay at ibinalik ang urn sa bakanting kwarto. Doon na nakampante si Teresa. Hindi na muling magpaparamdam pa si Diana. Kinagabihan, magkatabing nakahiga sa kama sina Teresa at Greg. Masaya silang nagkukwentuhan. Hanggang sa hilain na nga ng antok si Greg. Inaya na niya si Teresa na matulog na pero hindi magawang ipikit ng dalaga ang mga mata niya. Hindi niya rin alam kung bakit. Parang may nagsasabi sa kanya na magbantay sa mga susunod na mangyayari. Mabilis na nakatulog si Greg. Nakatalikod dito kay Teresa. Nakamulat pa rin ang mga mata ni Teresa at panayang sulyap niya sa natutulog na si Greg. Sinubukang ipikit ni Teresa ang mga mata niya baka sakaling mahila na rin siya na antok pero wala pang ilang segundo ay napamulat siya nang marinig ang malungkot na pagsipol ng isang babae. Pagmulat niya, nakita niya ang payat at maputlang kamay ng isang babae na yumakap sa leeg ni Greg. Hindi nakagalaw si Teresa. Maya-maya pa'y nakita niyang may nag-angat ng ulo sa tabi ni Greg. Doon na kinilabutan si Teresa. Kilalang-kilala ni Teresa ang mukhang iyon. Alam niyang ulo iyon ni Diana. Nakatitig ito kay Teresa. Andito pa rin ako. Hindi ako aalis dito. Pabulong na may pagbabantang sabi ni Diana. Doon na napasigaw si Teresa. Nagising bigla si Greg. Nanginginig ang buong katawan ni Teresa at panay ang turo sa tabi ni Greg para magsumbong pero wala na roon si Diana. Hindi maintindihan ni Greg ang nangyayari sa kanyang nobya. Pinilit niyang pakalmahin si Teresa at nang umayos na ang pakiramdam ng dalaga, nagkwento na ito sa wakas. Sinabi na nito lahat ng kababalaghang naranasan niya sa bahay ni Greg. Kababalaghang sa tingin niya ay dulot ng multo ni Diana. Hindi nakaimik si Greg. Natahimik din saglit si Teresa at saka napilitang umamin. Inamin nitong ibinaon niya sa sementeryo ang abo ni Diana. Hindi pa rin umiimik si Greg. Nababahala na si Teresa sa iniisip ng nobyo. Galit kaya ito sa ginawa niya sa abo ni Diana? Pinilit nitong sumagot si Greg. Doon na tuluyang umamin ang binata. Ang abo na ibinaon mo sa sementeryo, kalahati lang iyon ni Diana.
malungkot na paglalahad ni Greg. Hindi maunawaan ni Teresa ang sinasabi ng nobyo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng dalaga. Napabuntong hininga si Greg bago nagpatuloy. Ang kalahati ng abo ni Diana ay inihalo sa lupa ng bahay na to bilang pag-alala sa kanya at sa pagmamahal ko para sa kanya. Pagtatapos ni Greg. Hindi alam ni Teresa kung anong unang mararamdaman. Lungkot ba dahil ramdam pa rin niya nakaagaw niya sa puso ni Greg si Diana? O takot dahil nasa lupa lang ng bahay na iyon ang abo ni Diana? Hindi pa man din natatapos ang halo-halong nararamdaman ni Teresa nang biglang sumulpot muli ang multo ni Diana mula sa likuran ni Greg. Nakatitig itong muli kay Teresa at nakayapos sa leeg ni Greg. Tanging si Teresa lamang ang nakakakita sa kanya at nakarinig sa mga salita nito. Puno ng pagbabanta. Puno ng galit. At nakatitig lang kay Teresa. Andito pa rin ako. Hindi ako aalis dito. Nakangising sabi ni Diana at saka nito hinalikan ang batok ng walang kamalay-malay na si Greg. Liham ng gabi. Liham ng gabi.